Heretic ka dahil ikaw ang eisegesis at kami ang may tamang exegesis. Tara, pag-aralan natin to. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa aking YouTube channel. Kung first time nyo pa lamang po sa channel na ito, ang channel na ito po ay nagtuturo patungkol sa Biblia at nang sa ganun po ay sama-sama tayong lalago. So ngayon po ang ating content is syempre dun sa aking pinakapaboritong YouTuber ngayon, si Sanrio, no? Patutunayan ko na siya yung heretic at kami ang tama or kami ang tama, no, yung mga kaaway niya. Sa mga previous video niya maririnig natin or narinig natin yung word na context, exegetical context, eisegesis, exegesis. So yung eisegesis po kasi ito po yung wrong interpretation, no. Kami daw yon, kaya daw po kami ay mali, kami daw po ang heretic at sila yung meron tamang exegesis. At dito po sa content na to, no, mapakikita natin na siya po yung mali. So ano bang gagawin natin? Sa content na ito, i-aim po natin yung dalawa, no. Una, ipapakita natin na mali si Sanrio sa magitan ng exegetical context na sinasabi niya. Pangalawa, sa mga wala pa pong alam kung ano yon or papaano ginawa or ginagawa, ipapakita ko po dito yung simple na steps para malaman natin yung context at maintindihan po natin yung Biblia. Kung halimbawa kayo po ay bago pa lamang o di ka walang alam sa Biblia, kapag natuto kayo nito, itong ituturo ko, tapos makapakinig kayo ng mga debate, kung sino man yung nagdidebate, no, malalaman ninyo kung sino yung merong maayos na exegesis, sino yung merong maayos na turo, at sino yung eisegesis o yung heretic o merong maling turo. So yun po, dalawa yung aim natin. So parang two birds and in one stone. Pakinggan muna natin yung short clip niya, no, para magkaroon lang tayo ng idea dun sa mga sinasabi niya. Pagkakasulat. Nung sinulat to, ano ba yung naging dahilan bakit ganito yung pagkakasabi? That is exegesis. So when you are only using exegesis, Martin Luther ka, because Martin Luther use only exegesis, kaya nga heretical. Heresy, heretical, heretiko, sinungaling, bula ang propeta, bula ang mangangaral. Pag exegesis lang ang gagamitin mo. Ang pagkakabuo, pagkakacompile ng Bible, every verses, every chapters nang binabasa natin sa Bible, meron niyang mga exegetical context. That's why our priest, yung priest ng Roman Catholic Church, nag-aaral sila ng 12 years. Kasi hindi siya ganon kadaling aralin. They have to study philosophy, they have to study theology. Diba? So yun po yung short clip niya, no, regarding doon sa napakinggan natin about exegesis, sa exegetical context, sa eisegesis po, no. At kung napakinggan niyo po yung iba pang video niya, sinasabi doon na meron yan historical context, dapat alam daw kung sino yung author, kailan nasulat, yung mga background, ganon, purpose. So nasabi niya rin yun. Then again, doon sa may short clip niya, i-establish natin yung mga katotohanan. Una, sabi niya, yung mga gumagamit ng eisegesis, ito yung mga heretic. Tapos sabi niya, si Martin Luther daw ay gumagamit ng eisegesis, kaya heretic siya. At lahat ng sumunod sa kanya, yung mga born again, mga protestante hanggang sa ngayon, kung sino man mga simbahan na nagsisulpot, basta hindi Roman Catholic, lalabas na heretic dahil ang interpretation daw ng Bible namin is eisegesis. Sila yung parang tama. Pangalawang katotohanan, no, yung tama na turo ay gumagamit ng exegesis.
So yun po yung dalawang katotohanan na narinig natin kay Sanrio. Heretic ka pag gumagamit ka ng eisegesis, pag tama ka, gumagamit ka ng exegesis. So ang tanong ngayon is, sino sa amin dalawa ang gumagamit ng eisegesis at saka exegesis? So, yun po yung pag-aaralan natin. Dito po nasabi rito, ang exegesis daw po is a critical explanation or interpretation of a text, especially of scripture. Sa madaling salita po, pagka sinabing exegesis is, inaalam po natin yung original intended ng author, bakit niya sinabi yun. Halimbawa, sinabi niyang, ako at ang Ama ay iisa, ano bang ibig sabihin niya doon? So, kailangan i-exegete natin yung passage. Ang mga gumagamit ng ganitong paraan ay masasabi natin sila yung mayroong tamang aral. Yun na rin yung sabi ni Sanrio, no? Ang exegesis ay ito yung ginagamit ng mga tama at ang eisegesis naman is heretical ka. Next term po yung tinatawag na eisegesis, an interpretation especially of scripture that express the interpreter's own ideas, bias, or the like rather than the meaning of the text. So, dito po sa eisegesis, meron idea yung nagbabasa at ipagpipilitan niya yung idea niya doon sa Bible text kahit hindi naman yun yung ibig sabihin ng Bible text. So, yun po yung pagkakaiba niya. No? Yung sa exegesis, hinahayaan natin na kung ano yung nasa text, yun yung lalabas. Sa eisegesis naman, meron tayong gustong ipilit naman ipasok para hanapan ng biblical support. Kaya nga po, yung mga gumagamit ng ganito, sabi na rin ni Sanrio, ay heretical. Sa training school po, tinatawag itong hermeneutics. Sabi rito, the art and science of interpreting the Bible. So, hindi ko alam sa mga ibang training school. Sa pagkakalam ko, isang sem lang to, no? Itong hermeneutics na to. Pero, bagamat isang sem lang to, ituturo lang sa iyo yung mga basic, bahala ka ng paunlarin yon. Ayon sa magbasa ka ng mga libro regarding dito sa tinatawag na hermeneutics. Pero merong tinatawag na bad hermeneutics at meron din namang tinatawag na good hermeneutics. Ngayon, paano ba ginagawa to? Ang una po natin gagawin ay syempre manalangin tayo, hingi tayo ng gabay sa Panginoon upang maintindihan natin yung kanyang salita. So yun, napakahalaga po yun. No? Pangalawa po ay pipili tayo ng talata na ating i-exegete at pag-aaralan. Para po sa explanation, katulad ng sinabi ko, i-hit natin yung dalawang purpose. Ipapakita natin kung paano ginagawa yung exegetical context at through this, may papakita rin natin na mali si Sanrio. So para sa example, gagamitin natin yung ginagamit nilang doctrine sa purgatorio, no, yung unang Corinto chapter 3 verse 15. Sabi po dito, no, ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Ito yung isa sa mga malimit nilang gamitin, no, regarding sa purgatorio. Tapos bibigyan din nila din yung apoy, kaysa ang apoy daw ay sumisimbolo ng paglilinis, ganyan, bla bla bla, na kung saan parang yung sa purgatorio, kapag nasa purgatorio yung tao ay nililinis daw. So, ganyan po yung maririnig natin sa kanila. Pero ang tanong is, tama ba yun ayon sa exegetical context or eisegesis lang yung ginagamit nila? Alam niyo po, hindi ako mahilig makipagdebate sa online, no? Pero dito hinamon ko, sabi ko, tara, debate tayo, ganito yung title. Patunayan mo na totoo ang purgatorio gamit ang exegetical context. Yung sinasabi niya kasi, no, sa talatang unang Corinto chapter 3 verse 15 yon, yung talatang ginagamit nila dyan. Purely talata ng Biblia ang gamit, walang kinalaman ng magisterium nyo. Sabi ko, magkakaalaman ngayon kung sino yung heretic sa atin. Tapos sabi ko sa kanya, marunong ka naman yata ng exegetical context. So I'm sure, ito lang yung mga una niyang gagawin. Una, hindi siya makikilaban kasi nga, dito pa lang malalaman niya na, or dito malalaman nyo na kung sino yung may maayos na exegetical context at kung sino yung nag-eisegesis lang sa amin. Pagkatapos manalangin, ang pangalawang gagawin natin, so ito po, tinuturuan ko na kayo, no, step by step kung paano gumawa ng basic exegetical o paano kunin yung exegetical context. Pangalawa is alamin natin kung anong libro po yung
pag-aaralan o saan galing yung talatang yon. So sa example natin isa may unang Korinto chapter 3 po, no? So since nasa First Corinthians book tayo ay nalaman na po natin, no, kung anong libro, kailangan makuha natin yung background, no. Yun yung sinasabi ni Sandrio, no, na sino yung sumulat, bakit sinulat, ano yung sitwasyon, yung mga ganun po, no. Ang tanong ngayon, isa naman natin makukuha yon. Una, pwede kayong bumili ng mga libro, no, yung mga Bible survey, o di ka, pangalawa, pwede yung may mga Bible na makakapal. Bawat simula ng libro, mayroon tinatawag na Bible introduction. At pangatlo, kung talagang walang-wala, pwede naman sa internet. Katulad ng ginawa ko, at ito yung nakita ko. So ito po yung background, no? Nakita ko kung sino yung sumulat, kailan sinulat, at para kanino yung sulat. Sabi rito, the Apostle Paul wrote this letter to the San Corinthians. Sino sumulat? Si Paul, para sa mga taga-Korinto, sa mga mananampalataya doon sa simbahan. In the spring of AD 53, 54, or 55. Regarding sa date, depende yan sa mga Bible scholars, no? Pero hindi nagkakalayo dyan sa date na yan. This was near the end of his 3-year ministry in Ephesus. Altogether, Paul wrote 4 letters to this church. One is the previous letter mentioned in 1 Corinthians chapter 5, verse 9. Then second is 1 Corinthians. Then third is the tearful, severe letter mentioned in 2 Corinthians chapter 2, verses 3 to 4. And for 2 Corinthians, only 1 and 2 Corinthians have survived. So nakita na natin kung sino sumulat, kailan sinulat, at para kanino yung sulat. Next na nakita ko sa team, sabi rito, the Corinthian church, divided because of the arrogance of its more powerful members, should work together for the advancements of the gospel. They should repent of their rivalries, build up their faith of those who are weak, and witness effectively to unbelievers. So basically, kapag binasa kasi natin yung sulat ng 1 Corinthians, ito yung pinakamaraming problemang simbahan, no? Di ko nababasahin, pero nakita din natin dito yung purpose at saka theme ng 1 Corinthians na book, at makikita din natin dito yung outline ng 1 Corinthians. Yung uli muna natin kung ano yung mga dapat gawin sa pag-aaral ng exegetical context, yung exegesis. Una, manalangin. Pangalawa is alamin natin kung ano yung talata sa ating pinag-aralan ngayon ay 1 Corinto chapter 3 verse 15, at ang paliwanag ng iglesia ng RC o ng Roman Catholic ay purgatorio daw yon. Sa atin naman ay hindi yun purgatorio. So ang tanong, sinong tama? Ang sagot is sino yung merong maayos na exegesis. Pangatlo na ginawa natin is alamin natin, no? Ito, inaalam na natin yung book background ng talata. Ngayon, dito po sa outline, ito sa mga nagsisimula pa lamang po mag-aral, very crucial to, no? Tignan nyo yung Bible survey kung merong outline. Kung mapansin nyo yung outline, ano nga uli yung passage natin? 1 Corinto chapter 3, verse 15. Saan ba siya na bibilang na outline? Sabi rito, no? Division over Christian preachers. Nagsimula sa chapter 1, natapos ng chapter 4. Ibig sabihin, pag binasa po natin yung 1 Corinthians, simula sa chapter 1, verse 10, hanggang chapter 4, verse 21, patungkol po yun sa yung away-away ng mga members sa loob ng simbahan. Doon sa nakuha kong background ay pinakita niya rin po kung saang lugar yung Corinth. So yan po, no? Kung gusto niyo pong malaman, maganda rin po na may mga makita tayong ganito, no? Para aware tayo kung saan banda yung Corinth. Pagkatapos po natin ng Bible survey, nakita na natin, no? Punta na po tayo sa ating talata sa 1 Corinthians chapter 3 verse 15. Kaya lang bago mag-15, para mas maintindihan natin yung tinatawag na larger context, meron po kasi tinatawag na preceding context at succeeding context para mas lalo po nating maunawaan. Sabi po rito, no, mga kapatid, hindi ko kayo makausap, si Pablo po nagsasalita, bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibibigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi ninyo kaya yon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya.
sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Verse 4, kapag sinasabi ng isa ako'y kay Pablo, ang iba ako kay Apolos, hindi ba't palatandaan yan na kayo ay namumuhay pa ayon sa laman? So doon sa outline, di ba, nakita natin kanina na ang larger context nito is pag-aaway-away ng mga members. At dito nakikita natin yung mga members dito sa Corinto ay parang meron silang tinatawag na idolism, no? Ako kay Pablo ako susunod, ako kay Apollos, ako kay ganito, no? Ito yung leader ko, magaling to. So ganun yung nagiging problema ng dito. Next, sabi rito sa may verse 5, sino ba si Apollos? Sino ba si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakansangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. So ano bang sinasabi ni Pablo dito? Parang useless kung sino yung susundan nyo. Kasangkapan lang sila, instrumento lang sila ng Panginoon para sila ay manampalataya. Sabi pa rito, ginagawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. Verse 6, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Verse 7, hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. So hindi issue no kung sino si Apollo, sino si Pablo. Yun ang gustong paliwanag ni Pablo sa kanila, no. Ang pinaka bottom line, gagawin lang nila yung dapat nilang gawin para sa Panginoon. Ang Diyos ang siyang magpapalago sa kanila. Verse 8, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang, at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. So pansinin po natin, may isa to sa mga key verse dito. Yung mga nagpapagal para sa Panginoon tulad ni Pablo, Apollos, mga disciples ni Jesus Christ, ang bawat isa sa kanila sabi ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanilang pagsisikap. Verse 9, kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Sabi po rito, no, kayo rin ay gusali ng Diyos ayon sa kagandahang loob na ibinig ng Diyos sa akin. Inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali, ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. So again, sa context na to, sino yung nagtatayo? Yung mga manggagawa ng Panginoon, sina Pablo, sina Apollos. Dapat maingat sila sa pagtuturo ng tamang aral, no? Verse 11, sapagkat wala ng ibang pundasyon maaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo, no? Siya yung sabi ni Peter, siya yung chief cornerstone. At madalas gamitin ng Roman Catholic yung Matthew 16:18 na yung bato daw doon ay si Pedro. Pero dito, si Pablo, ang interpretation ni Pablo sa batong yon ay si Jesus Christ ang bato, no. May idea naman tayo sa pagtatayo ng bahay, di ba? Ang mahalaga ay yung pundasyon, which is si Jesus Christ po yung pundasyon. Then asan na ba tayo? Verse 11, sapagkat wala nang ibang pundasyon maaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. Verse 12, may nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Meron namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Again, anong context? Sina Pablo, yung mga mangangaral ng Panginoon, may kanya-kanyang parang sa pagsiserve nila, may kanya-kanyang parang level. Yung iba ay ginto, pilak, yung iba ay mahalagang bato, mayroon namang gumagamit ng kahoy lang, damo or dayami. Siguro sa panahon natin ngayon, pwede nating sabihin may mga masisipag, di ba? Na manggagawa. Meron naman yung parang tama lang. At meron din naman yung parang tatamad-tamad din, no? So, pwede nating i-compare sa mga ganon. Next, sabi rito sa may verse 13, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa. Sino ba yung bawat isa? Yung bawat lingkod ng Diyos, no? Sina Pablo, sina Apollos. Darating ang araw na makikilala yung anong klase ng
uri ng gawa ba nila, paglilingkod nila sa Panginoon. Sa araw daw po ng paghuhukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. So darating yung paghuhukom ng Panginoon, no? Again, sa Biblia ay meron dalawang klase ng paghuhukom. Yung isa sa Revelation, paghuhukom para itapon sa impyerno, at meron naman dito itong sa Corinthians ay paghuhukom to ng mga Kristiyano para bigyan ng reward. So merong tinatawag na judgment seat of Christ at bema seat of Christ. So yun po yung dalawang klase ng paghuhukom. Verse 14, kung ang itatayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. So imagine natin, no? Sabi doon may mga pundasyon, may naglagay ng silver, gold, tsaka mga bato. So pag pinadaan sa apoy, ay hindi syempre masusunog yun, no? So ano ba yung mga bato, silver na yon, tsaka gold? Ito yung klase ng paglilingkod nila na ginawa sa Panginoon. Then ngunit kung masunog naman, ano ba yung mga masusunog, yung mga dayami, no? Sample doon, mga dayami. Mawawalan siya ng gantimpala doon sa langit. Gayunpaman, maliligtas siya. So, ibig sabihin, ligtas siya, no? Itong taong to. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. So, yun po yung pinapakita dito, no? Ibig lang sabihin, itong verse 15 na to ay patungkol po to sa klase ng paglilingkod natin sa Panginoon. Kung tayo ay naging masipag o kung tayo ay tatamad-tamad at dadaan yon sa apoy. Kung ikaw ay naging masipag, meron kang gantimpala sa langit. Kung ikaw naman ay tamad, wala kang gantimpala sa langit. Yun lang yung ibig sabihin doon. At hindi yun yung sa purgatorio. So, based dito sa ginawa ko, ganito lang, no, yung simpleng pag-aaral ng exegetical context. Hindi ako input ng idea ko. Ngayon, balik tayo doon sa sinabi ni Sanrio, no. Doon sa mga nag-exegesis, yun daw yung tama, at yung mga nag-a-eisegesis, yun daw yung mali. So ngayon, ang tanong, yung 1 Corinthians chapter 3 verse 15, tungkol ba sa purgatorio o tungkol sa pagbibigay ng regalo o gantimpala sa mga lingkod ng Diyos, kung paano sila naglingkod, nag-serve sa Panginoon habang sila ay nabubuhay. So sino yung may maayos na exegesis sa amin? Sino yung eisegesis? Yung wala doon sa teksto pero pinipilit na ilagay yung idea nila doon. So based doon sa ginawa ko, very clear, napakalinaw, hindi purgatorio ang 1 Corinthians chapter 3 verse 15 na ayon kay Sanrio, dapat marunong tayo, dapat alam natin yung tinatawag na exegetical context. Ngayon, ang hamon ko kay Sanrio, gawin niya to, no, yung ginawa ko. 1 Corinthians chapter 3 verse 15, palabasin niya sa explanation niya na itong talatang ito ay purgatorio. Wag puro yabang kasi, no. Ngayon, ito naman po yung mga panawagan ko, no, sa mga walang alam sa Biblia. At least pinakita ko na po sa inyo yung simpleng steps para makita lang natin na tayo ay at least kahit paano may idea doon sa tinatawag na exegetical context. Hindi tayo ma-out of context. Kasi pag sinabi mong ang 1 Corinthians chapter 3 verse 15 ay purgatorio, out of context yun. Kaya nga minsan nakakarinig tayo ng gano'n, no? Out of context. Kasi hindi naman yun yung ibig niyang sabihin eh. Hindi ibig sabihin ng 1 Corinthians chapter 13 ay purgatorio. Meron lang tayong nakitang apoy, tapos purgatorio na. Again, dapat alamin natin yung context. Aralin natin yung background. Sabi nga ni Sanrio, nagkakaisa kami doon. Sino sumulat, kailan sinulat, gano'n, bla bla bla. So lahat naman po pinakita ko. Ngayon, ang challenge sa kanya is ipakita niya rin, no? Yung gawin niya, yung mga pinagsasabi niya. Kasi yung mga pinagsasabi niya, ginawa ko.
At nakita natin na ang 1 Corinthians chapter 3 verse 15 ay hindi purgatorio. So yun, no? Kawawang Sanrio. Actually, Sanrio, pagpatuloy mo yung exegetical context, maboborn again ka, lilipat ka sa Roman Catholic. At ang panawagan ko sa ibang mga tao, again, mapa Iglesia ni Cristo, mapa Roman Catholic na walang idea sa paano i-handle yung Bible, paano pag-aralan yung Bible, pinakita ko na sa inyo kung paano yung exegetical context. Ngayon sa mga debate, sabi ko nga, kapag marunong kayo nun, alam ninyo kung sino yung nagsasabi ng totoo. So yun lamang po at very clear. Ang tanong, sino ang heretic sa amin dalawa? Bahala na kayo mag-judge. At syempre, sinong nagtuturo ng mali, alam na. So God bless.